Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa performance ni Chelsea Manalo sa preliminary competition ng Miss Universe. Pumalo ba ng bonggang-bongga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my gosh. Eto na, kanina nakita na natin yung performance ni Chelsea Manalo, yung hinihintay natin na sobrang tagal. So eto na, sumabog na siya kanina ng bonggang-bongga sa harapan natin. At pwede na tayo magdesisyon kung ano nga ba ang mararating ng ating pambato dito sa Miss Universe. And then, ang tanong dito ay, pumalo ba siya ng bonggang-bongga? Kaya niya bang manalo dito sa competition na to? Kaya ba nating umabot sa dulo ng laban? So, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Actually, guys, hindi ko pa siya napapanood ng buo. Hindi ko pa nakikita yung performance ng ibang kandidata. Sa NatCos, kanina pa silip-silip ako. Parang sabi ko, ay, ang ganda nung kay Honduras, ang ganda nung kay Peru. Maraming magaganda, actually, nasulat ko. Pero sabi ko nga mamaya, re-reviewin ko siya. Kasi may activity kami ngayon guys at kailangan ko umalis. At mamaya ko na siya papanoorin. Pero yung performance ni Chelsea Manalo, syempre, natutukan ko siya. So, kamustahin natin ang entablado. Yung entablado kasi medyo maliit kung ikukumpara mo noong last year. Noong last year, mas kita mo talaga yung detalye. Ngayon kasi pa-infinity, meron siyang pa-straight, tapos meron siyang patagilid. Kaya, mahirap yung angulo. Tapos, hindi pa malinaw, hindi pa maganda yung angulo na kuha nila doon sa kandidata. Hindi panalo, kumbaga. Kaya, parang kung titignan mo, parang kawawa dito yung mga kandidata na hindi natutukan talaga ng maigi ng tamang anggulo. At isa doon si Chelsea Manalo sa swimsuit round, di ba? So, punta muna tayo dito sa kanyang national costume. Sa national costume, to be honest, nung lumabas siya, sabi ko, wow, ang ganda. Yes, totoo yun. Yung reaction ko talaga, naloka talaga ako. Sabi ko, my gosh, Chelsea, ikaw na. Ikaw na talaga yung masasabi ko, ay, ang ganda ng execution niya doon. Unexpected na ganitong national costume ang makikreate nila para kay Chelsea Manalo. At talaga yung natutukan ko yung detalye, my gosh, grabe, ang ganda, di ba? Nakakaloka. Isa siya sa mga masasabi kong stunning pagdating dito sa national costume. Siyempre, Pinoy ako at yun yung pupurihin ko. Maganda, natuwa ako. Para sa akin, ang lakas niya dito sa national costume. And then, lalo na yung lumapit na siya, tapos bigla siyang nag-post at inikot niya yung NatCos niya. Sabi ko, ay, panalo. Yung pasabog niya, merong mukha na dilapas, di ba? Ay, sabi ko, Diyos ko, tumbling ako. Ang winner, ang ganda. Ang panalo ng execution niya doon, ang ganda ng mukha. Mukha siyang talagang mabigatin na kandidata dito sa Miss Universe. Ayun yung reaction na talagang masasabi ko na pawaw ako dito sa kanyang NatCos. Kasi naman, kawawaw naman talaga, di ba? Tapos, maganda, panalo, ang perfect, lahat. Execution, yung suot, nadala niya ng todo-todo. Saka, sino mag-iisip na ganitong national costume yung ipapasabog niya? At grabe, sorpresa talaga. Binulaga tayo ni Chelsea dito sa NatCos na to. At winner para sa akin. Winner yung gumawa nito, winner yung idea, winner yung execution. Nadala niya talaga ng todo. In fairness kay Chelsea, in fairness do sa may design. Tapos gusto ko yung may pamaypay siya, yung talagang yung ginaganon-ganon niya. Yung sabi ko ay, kasi di ba may napanood tayong video kaninang umaga na bumulugati sa atin na yung rehearsal nila, medyo parang nahihirapan siya iikot yun. Pero ito, sabi ko ay hindi. Talaga na perfect niya talaga. Masasabi ko, perfect ang execution niya dito sa national costume. Ang bigat ng dating. Yung panalo yung dating, alam mo yun. So, sobrang winner para sa akin.
So yun, pasensya na guys, sinisipon kasi ako. Anyway, so punta naman tayo sa swimsuit round. Ito talaga medyo kinabahan ako dito. Kasi dapat yung yung national costume niya, kung napalo niya yun ng bonggang-bongga, dapat napalo niya rin yung swimsuit. So yung lumabas si Chelsea Manalo, syempre, afro hair, di ba? Paksak yung hair niya na kulot. Bagay ba sa kanya? To be honest, yes. Bagay sa kanya at ang ganda niyang tignan doon. Ang sexy ng tignan ni Chelsea Manalo. Pero kasi, kung dito ka magpo-focus sa pinanood mo sa, sa tawag dito, sa Facebook o kung sino man yung mga naka-live dyan, medyo madilim yung dating. Hindi mo masyadong makita talaga yung buong detalye. Ang masasabi ko sa walk niya is beaten walk. To be honest, nabitin ako. Kasi parang ang feeling ko, tuwing bubuelo na siya, akala ko magtutwist siya. Tapos akala ko magtatampisaw siya. Pero hindi niya ginawa yun. Yung kumbaga parang hininto niya, itatampisaw niya sana yung lakad niya, pero hininto niya. At ang pinaka-naloka ako, propose siya, akala ko iikot to turn, pero hindi pala, di ba? So, kaya ang masasabi ko, beat it walk. Pero ramdam mo din na nabitin ka doon sa performance niya. Kasi parang, asan yung kabuuan? Ganon yung mapapaisip mo eh. But for me, siya pinagganap ako ng another angulo nung kanyang performance. At kung nakita ninyo yun doon sa page ko, sa Sam Brusas Crown, masasabi ninyo na, okay naman pala yung galawan niya. Hindi naman pala ganun kabitin. As in talagang, ang klaro pala na talaga ng galawan niya. And for me, it's okay na ganun yung galawan niya. I think nagustuhan ng judges to. For top 30 ha. So, sobrang winner. Winner yung galaw, winner yung execute. So, parang feeling ko, nagawa niya ng tama. Ayan. O, di ba? Pak. O. Ang ganda nung lakad. Talagang pumipitik talaga yung tuhod. At tumitilapo talaga yung mga paa niya. O, di ba? Power naman, kung iisipin mo. Mukha lang siyang malamya doon sa pinapanood natin. Ito kasi galing mismo kay Mama J, no? Di ba? Kung iisipin mo, maganda yung execution niya dyan. Maklaro, malinis yung galaw. Kaya lang, pag tinignan mo nga siya doon sa pinapanood natin, hindi ganun kaklaro at hindi ganun kabongga. Kaya mabibitin ka. And then, gusto ko rin yung kaseksihan niya. Ang sexy niya dito. The way kung paano siya maglakad. Ang ganda. Saka yung pang-posing niya, sobrang kumpiyansa at confident. Medyo sweet lang yung dating. Yung iba nalalamyaan. Yes, pag doon ka nga nanood sa malamya yung dating. Pero ito kasi, kita ko yung details at kita ko yung kaseksihan. Sobrang parang umaalon-alon siyang maglakad. So, yung nakita ko tong video na to, sabi ko ay satisfied na ako. Kasi nung una, yung nakita ko, sabi ko parang bitin, parang may something wrong. Yung wrong is parang feeling ko, tinatamad magbumuelo. Yung tamad ba, yung parang malamya. Sabi ko parang kulang sa energy. Pero yung pinanood ko naman, okay. So, klaro. Siyempre doon, pag pinanood sila doon, magandang tignan. Pero yung register dito sa pinapanood natin, hindi ganun kabongga. But, tignan natin. Pagdating naman sa evening gown, actually, nagulat ako kasi parang tatlo-tatlo, di ba yung lumalabas? Ang bilis ng oras, ang bilis ng eksena ng mga kandidata. Parang nag-introduce lang, tapos labo-labo sila. Hala, sige, maglakad kayo. So, yon. Tapos, ang comment ko doon, sana, pagkatawag ng Philippines, doon niya na inikot-ikot yung niya, yung gown niya. Kasi, parang feeling ko, yun nandito na siya sa gitna, yung nag-ikot-ikot siya ng 3 beses, 2 beses. Ang ganda sana tignan nun eh. Pero, parang, hindi na siya pinansin kasi nga, ang mga scorer nila, malayo pa lang, tinitignan na yung gown nila, tapos parang titignan ko ano yung eksena mo doon. So, sana ginawa niya, habang pagkasabi ko ng Philippines, so, ginatanaran niya sanang iikot yung gown, para mas naging bongga. Ball gown yung gown, para sa akin kasi ang naging concept nila dito parang ala Olivia Culpo yung datingan, di ba? Yung drama parang Olivia Culpo na
talagang masasabi mo rin, bumagay naman kay Chelsea. Hindi ko lang yung type yung choices ng color nila na light blue. Parang feeling ko mas maganda sana kung ang ginawa nila yellow, di ba? So yon kasi parang feeling ko bongga. So parang feeling ko sa final magre-red na siya. So parang kompleto na yung watawat ng Pilipinas o magwa-white. Depende sa eksena niya. Anyway, so prelim lang naman to. Parang naibigay naman niya yung dapat niyang maibigay, nagawa naman niya yung dapat niyang magawa. Kung ako ang tatanungin mo, malinaw sa akin na pasok siya sa top 30. Yes, yung performance niyan to, pasok to sa top 30. Sa totoo lang. Kasi maganda naman yung ipinakita niya eh. Ang nagsalba lang sa atin dito, I think mas malakas siya doon sa Natcos. Balita ko mayroon daw, ang Natcos ngayon? May tawag dito, may may score yung Natco. So, kung may score siya, angat siya doon. Pero sa swimsuit, parang feeling ko soso lang yung performance niya. And then sa evening gown, feeling ko naman na-execute naman niya ng bonggang-bongga. Kaya lang, hindi ko alam kung gusto siya ng mga judges. But kung ako tatanungin mo, okay lang naman na ganun yung ipinakita niya kasi prelim pa lang. And then, I hope na sana pagdating sa finals, magbago siya ng gown. At sana panalo yung gown. Sana panalo yung gown niya, di ba? So, yun lang yung akin. Kasi, depende. Depende yan sa judges. Pero kung ito yung ilalaban niya sa finals, masasabi ko, hanggang top 30 lang tayo. So, yun. So, pagdating doon sa kanyang swimsuit round, so, dapat bang baguhin yung performance niya doon? I think dapat meron silang matinding strategy dyan na papalitan nila yung kanilang galawan. Kasi hindi talaga oobra kung ganun lang yung galawan niya. Top 30, yes, makakalusot si Chelsea kasi malakas naman si Chelsea. Pero pagdating sa top 12, I think, kung hindi ko pala papanood yung iba ha, pero parang feeling ko kanina nagbigayan sila ng performance level. I think hindi oobra yung performance niya yan. Kailangan niya talaga magkaroon ng energy and then more drama sa kanyang pasarela and more surprising, di ba? So, yun. So, kailangan niya i-level up sa madaling salita yung kanyang pasarela para mas pumalo pa ng bonggang-bongga pagdating sa Coronation Night. Ang nakatatakot lang ako dito, baka ngayon pa lang may set of winners na sila na, ito yung ilalagay sa top 30, ito yung sa top 12, ito yung sa top 5. Baka dyan kinuha na nila. I hope na hindi. I hope na pan 30 pa lang yung hinihingi nila. And I think pasok naman siya sa 30. Oo. So, yun. Kasi parang feeling ko ang lakas niya sa Natcos. And then, sa swimsuit medyo soso lang. And then, yung evening gown, okay din lang. So, depende kay Chelsea. Ang akin, sana naman, mag-level up sila. Huwag naman sila makontento dyan sa pasarelang ipinakita nila. Kahit sabihin pa natin, maganda naman very elegant nga yung dating, pero kasi syempre kung nagbabardagulan na yung mga kalaban, paano mo ipapalo yung ganyan laban? Actually, medyo parang feeling ko nahirapan din siya sa music. Kasi yung music medyo malamya, kaya parang yung energy mababa din. Pero tingnan natin sa finals kung paano nila gagawin to. Papalitan pa nila, babaguhin ba nila? So alamin natin yan. But for now, I think yung performance niya top 30 pero delikado tayo sa top 12. So yon, malinaw na ang performance niyan ay hindi pan top 12. Pero kung babaguhin niya at saka yung evening gown niya, I think mas malakas yung laban niya. So sana nasa strategy game lang sila na nang bitin sila at yung kabuuan ng performance niya ay ipapakita niya for the Coronation Night. Kung makakalusot siya sa top 30, feeling ko ganun yung laro nila na parang kanina kasi naramdaman ko sa kanya nag-hold siya
parang hindi niya binibigay lahat eh. Yung lalo na yung parang akala mo iikot siyang ganun, hindi pala eh. Nag-post lang. Pero natatakot ako sa kabilang banda, baka ito na talaga din yung performance niya. So, yun. So, kung ganito, sana dagdagan niya ng konting energy. I-level up niya yung energy level niya para mas bongga. Kino-consider ko rin naman kasi kanina na parang feeling ko napagod sila doon sa Natcos. Kasi nga, di ba, inuna yung Natcos. Parang napagod yung mga kandidata and then biglang nag-swimsuit. So, yung energy, ubos. But siguro sa 30, then top 12, medyo dyan magkakalabasan sila ng energy, di ba? So, mukhang maile-level up nito ng bonggang-bongga. So, I wish and I hope. So, nakakaloka. So, tignan natin, abangan natin. So, sa ngayon, continue ang botohan. Parang feeling ko naman, okay naman siya dyan kung papasok siya o hindi. And then, I think malinaw tayo sa top 30. So, yung top 12, medyo nakakatakot to kapag ganyan pa din yung performance na pinakita niya. Sana ma-review nila. Sana makita nila na kung ano yung dapat nilang idagdag at kung ano yung dapat nilang ayusin. Sana may time sila na i-level up yun, di ba? Kasi ayun yung sinasabi ko eh, pagdating kasi sa mga ganyan, dapat prepared. Doon naman sa nagre-reklamo sa gown, ano ba? Yan lang pala yung gown na ipapakita ninyo. Actually, maganda siya. Hindi lang tayo sanay ng ball gown. So, maganda siya, nagmukha siyang prinsesa, nagmukha siyang, ang queenly nung dating niya doon. But, nandoon ako na sana palitan nila yan sa coronation night ng mas bongga, ng mas pasabog, na nakakagulat talaga. So, alam naman natin na medyo nag-hold sila sa mga evening gown nila kasi nga, di ba, nabalita na walang evening gown competition. Tapos, ayan na, dinagdag na. But, sana pagdating sa coronation night ay talagang pasabog talaga yung gown niya. I hope na sana mag-penetrate siya ng top 12. Sana i-level up niya yung kanyang performance sa swimsuit. And then mas gusto ko siguro yung nakataponi yung hair niya. Kasi pag nakaponi yung hair niya, mas lalong powerful siyang tignan kaysa sa kulot. Pag kulot kasi parang, alam mo yun, huwag natin ipilit. Pag ganyan, kasi parang ang nakikita sa kanya, ang bigat ng hair, tapos ang laki, yung ganon. Tapos parang hindi na-emphasize yung kaseksihan niya at yung beauty niya. Hindi katulad ng kapag nakapony siya, ay parang feeling ko mas powerful at lumalabas yung kagandahan niya. Kasi maliit, nakikita yung balikat, nakikita yung shoulder. So, kapag nakaladlad yung buhok, cover lahat eh. So, maganda nga yung makeup, maganda yung hair, pero hindi lang naman to sa hair and makeup, kailangan makita yung performance. And then nakikita ko na kapag nakaladlad yung hair niya, hindi mo makita yung performance. Parang medyo maano siyang tignan. Hindi ba katulad ng pag pinoni siya, mas makikita mo talaga yung kagandahan, di ba, ng katawan niya. So, yun. Anyway, good luck. Tingnan natin kung ang pambato natin ay obra ba sa ibang kandidata at ano nga ba ang magiging ranking niya ngayon dito sa mga page na gumagawa ng prediction. Siya ba ay may lalagay talaga sa top list, sa top 5? So, alamin natin yan bukas. Pero for now, ito muna yung maibibigay ko sa inyo and then abangan ninyo syempre ang aking review dito sa Miss Universe para malaman natin kung sino yung mga matindi niyang kalaban. So, wala akong masabing iba kasi performance pa lang ni Chelsea ang tinignan ko. And para naman sa akin ay so-so naman yung performance niya. Malinaw na kaya naman niya pumasok ng top 30. Pero nandoon tayo na sana, ewan ko kung kayo, anong gusto ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba kung kontento na ba kayo, happy na ba kayo, or gusto nyo sana i-level up pa niya ng bonggang-bongga. So, yon! Maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.